Morning, everyone. Parang matining yung boses ko ngayon. No? Again, good morning po. We are here to worship the Lord, to bring anuman ang ating mga gustong sabihin sa Panginoon, and to listen to Him. Bago tayo mag-start, katulad naman na kagawian natin dito sa church, let us spend this moment, this time, thinking about the goodness of God and remembering yung mga ginawa ng Panginoon sa atin. Dalhin natin yung ating mga concerns sa ating Panginoon, and let us not forget to also mention our country, mga nangyayari sa ating bansa. So whatever it is, mga kapatid, that you are bringing to the Lord today, pinakamaganda dyan is for us to be silent, for us to allow the Lord to speak to us. Sige po, tayo po'y sabay-sabay na yumuko sa ating Panginoon, manalangin at atin pong pakinggan ano po ang sinasabi sa atin ng ating buhay na Diyos. Panginoon, namin pong pagpunta sa umagang ito ay pagpapakita na marami pong mga kulang sa buhay namin, Panginoon, na dapat punan. Marami pong mga bagay, Panginoon, na kailangang ituwid sa aming mga kaisipan, sa aming mga puso, sa pamumuhay namin sa bawat araw. Marami pong mga bagay, Panginoon, na kailangang alisin sa aming mga buhay. At kayo lang po, Panginoon, makakaalis niyan. May mga nandito, Lord, dala-dala nilang mga personal na mga problema, personal sins, mga bagay na gusto na nilang i-give up, Panginoon. Oh Lord, thank you for bringing that person here. Kasi dito, Panginoon, ay masigit na ma-realize na we are powerless over many things in life. At kayo lang, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ang makakatulong sa amin. May mga nandito, Panginoon, kasi naghanap ng kapayapaan sa mga kaguluhan na nangyayari, Panginoon, sa kanilang mga isip, sa kanilang puso, walang peace of mind. Kahit sa bahay po nila, Panginoon, may mga alitan, may hindi pagkakasundo sa trabaho, sa school. Lord, remind us that you are the Prince of Peace. Coming here, Lord, your intention for us is to pour out your blessing of peace for your people. The vision of shalom will be realized, Lord, as we gather together, Lord, to receive your blessings. And yet, there are some people na maring emotionally drained sa mga nangyayari sa paligid, nangyayari sa mga buhay po nila. Lord, remind us that when we are weak, then we are strong in Christ. Those who are seeking redemption, forgiveness, cleansing, Lord, your blood na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, remains the undisputed agent of cleansing and forgiveness. Nothing in this world can forgive us, Lord. Nothing in this world can restore us back to you, kundi ang iyong anak na si Jesus. Oh, Father, we pray, Lord, that our
nation will be blessed with righteousness. Bagamat, Panginoon, sa tagal na naming nananalangin para sa aming bansa, parang nakakasawa na rin, Lord, but it is our duty as Christians to intercede for our national leaders. Mayroon pa rin dyan, Panginoon, naniniwala kami na naghahangad ng maayos na lipunan at ang kanilang paglilingkod ay taos sa kanilang puso. Nawa, dumami pa ang magandang mga tao, Panginoon. Pray for our President, Lord, our Vice President, our Senate, Congress, Cabinet members, the uniformed personnel, hanggang sa mga local government, Panginoon, our judiciary as well. O Lord, bless us. We are very powerless and very corrupt. Pero Panginoon, naniniwala kami na mayroon kayong ginagawa. Empower the church, Lord, to always remember our nation. Because we only have one nation, Panginoon. Wala ang Pilipinas, Lord. Wala din po kami. So we ought to pray for our nation. And we pray for this church. Lord, strengthen us, encourage our hearts. Those who are weak today, Panginoon, those who are praying for strength and recovery and healing, Lord, sa inyo namin ito hinihingi. Ito'y manggagaling sa inyo, Panginoon. Those who are praying for direction in life, Lord, be with them. Show them the way, Lord. Lead them. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Again, magandang umaga po mga kapatid. Welcome sa All Generation Church. Those who are here for the very first time, my name is Pastor Saul, and I will bring the Word of God this morning. The title is The Mark of God, taken from Hosea, chapter 12, 3-5, but we'll be transitioning, mga kapatid, sa Genesis, just for us to have a better understanding, mas malawak na pananaw, because this is the story of Jacob. And marami ho tayong mga babasahing mga biblical verses, kasi gusto ko maintindihan natin ano ba ang pinaka-konteksto nito at anong gusto nitong sabihin sa atin. Of course, alam po natin na si Abraham received the covenant from the Lord. He was called by God, and he transitioned from his place to Canaan, yung promised land. Nagkaanak po siya doon after 25 years of waiting. Ang anak niya ay si Isaac. Nag-asawa si Isaac, and then nagkaroon po sila ng dalawang anak, kambal po yun, magkasunod na lumabas, si Esau at si Jacob. It means that Jacob was the direct recipient of God's promise. So ano yung binigay ni Lord kay Abraham ay namana ni Jacob. Yung covenant na nanggaling sa ating Panginoon. But his life, hindi po siya smooth sailing or a relaxed walk in the park. Towards his death, no, doon malapit na sa kanyang kamatayan, sabi ni Jacob, doon sa isang leader ng Egypt, sabi niya, my life has been short in this world and very difficult. Ganun po yung kanyang buhay. Jacob ang pinangalan sa kanya kasi meron siyang kakaiba sa kanya nung siya pinanganak. His name means something very negative. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga pangalan po ninyo. I-research nyo po kung merong name. Although ngayon kasi, di ba? Basta may pangalan lang. Tapos, most likely, mga Western names, no? Wala na yung mga Spanish names na minana natin. Ang pangalan po niya, although maraming translations ng kanyang pangalan, maraming pwedeng pagpilian, pero parang pinaka-closest sa lahat ay, siya po ay cheater. Yan. His name, kung pahabain natin, ganito siya, to deprive of something by deception and fraud. Yan. So, siguro sa ating mundo ngayon na digital world, scammer.
siguro ang pwedeng sabihin natin. Yan po yung kanyang pangalan. Very negative. So, tingnan natin, bakit siya naman binigyan ng ganung pangalan ng mga magulang niya? Di ba? Of course, hindi niya pinili yon. Nung pinanganak siya, binigay sa kanyang pangalan niya, but why? So, ito yung sinasabi ko kanina na we'll be reading a lot of scripture passages this morning. Sabi dito, dumating ang panahon at nanganak nga siya ng kambal. Tinutukoy si Rebecca, kanilang nanay. Mamula-mula ang kutis at mabalahibo. Tisoy, no? Ang katawan ng panganay, kaya Isaw ang ipinangalan dito. So, dahil mabalahibo at mamula-mula, Isaw means sa atin ay balbon. Yan, no? So, tingnan natin, makasunod. Nang lumabas ang pangalawa, siguro minuto lang to, no? Segundo siguro, kasi kambal nga sila. Nakahawak ito sa sakong. I'll explain later anong ibig sabihin niyan sa kanilang kultura. Ng kanyang kakambal. Kaya Jacob or Jacob naman ang itinawag sa kanya. Isa po sa mga translation ng pangalang Jacob ay sakong. Ayan. So, tuloy natin. Lumaki ang mga bata, naging mahusay na mga ngaso, si Iso at sa kaparangan na halos tumira. So, magkabaliktad dito. Si Iso ay outdoor person, si Jacob naman, tingnan natin. Si Jacob naman ay tahimik at lagi sa bahay. Higit ang pagtingin ni Isaac kay Iso. Palibhas ay kinawiwilihan niyang kainin ang mga nahuhuli nito sa pangangaso. Tatay na tatay, no? Samantalang si Jacob naman, ang mas mahal ni Rebecca. Ito na ang umpisa ng kaguluhan. Minsan, si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani. Akala kong patani ay itim. Anyway, siya namang pagdating ni Iso mula sa pangangaso, sinabi niya, gutom na ako. Bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo. At dahil dito ay tinawag siyang Edom. Edom means red. Sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. So, hindi siya physically active, hindi siya sporty, pero mahusay siyang mag-isip. Yan. Payag na ako, sabi ni Iso. Anhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Iso at ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob o Jacob kay Iso ang niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Mabait din naman pala si Jacob. Matapos kumain at uminom, umalis na agad si Iso. Mga kapatid, sabi dito, iyon lamang ang halaga sa kanya ng karapatan bilang panganay. And don't forget, napakahalaga sa kanila yon, sa kanilang kultura. Ito po yung unang offense, major offense ni Jacob. Tingnan natin yung pangalawang offense ni Jacob. So, years later, kumuha nga si Jacob ng kambing at iniluto ng kanyang ina ang putahing gustong-gusto ng kanyang ama. Papaitan. Ang kaldereta. Binihisan ni Rebecca si Jacob ng pinakamagarang damit ni Iso na nakatabi sa bahay. Ang mga braso at leeg ni Jacob na walang balahiboy, binalutan niya ng balat ng kambing. Nanay ito ha. Pagkatapos, ipinadala sa anak ang putahe na may kasama pang tinapay na niluto rin niya. Lumapit si Jacob kay Isaac. Ama, sabi niya, sino ka ba? Tanong nito. Ako po si Iso. Sagot ni Jacob. Nagawa ko na po ang inyong iniutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain. Bumangon na kayo at kainin na ninyo ito nang ako'y mabasbasa na ninyo pagkatapos. Napakadali mo naman yatang nakahuli. Tanong ni Isaac. Ito mga kapatid, nung binasa ko, nanginginig ang lamang ko dito. No?
Tinulungan po ako ni Yahweh na inyong Diyos. Mag-iingat kayo sa mga religious na mga tao kasi ginagamit nila yung pangalan ni Lord. Hindi sila kumukurap dyan. Okay? Sagot ni Jacob. Nagtanong ulit si Isaac, ikaw ba talaga si Iso? Lumapit ka nga rito nang matiyak kung ikaw nga. Lumapit naman si Jacob at siya'y hinawakan ng ama. Kay Jacob ang tinig, ngunit ang bisig ay parang kay Iso. Wika ni Isaac. Hindi niya nakilala si Jacob sapagkat ang mga bisig nito ay mga balahibo ring tulad ni Iso. Babasbasan na sana ni Isaac si Jacob, ngunit muli pang nagtanong, ikaw nga ba si Iso? Ako nga po, tugon ni Jacob. Kaya't sinabi ni Isaac, kung gayon, akin na ang pagkain at pagkakain ko'y babasbasan kita. Inaabot ni Jacob ang pagkain at binigyan din ito niya ng alak. Halika anak at haggan mo ako, sabi ng ama. Nang lumapit na si Jacob upang haggan ng ama, naamoy nito ang kanyang kasuotan, kaya't siya'y binasbasan. See the deceptions here? Grumble-rumble na. Ito yung blessing na binigay kay Jacob. Ang masamyong halimuyak ng anak ko, ang katulad ay samyo ng kabukirang si Yahweh ang nagbasbas. Bigyang kanawa ng Diyos ng hamog buhat sa itaas, upang tumaba ang lupa mo't ikaw na may makaranas ng saganang pag-aani at katas ng ubas. Hayaan mo nga mga bansay gumalang at paalipin. Bilang pinuno, ikaw ay kilalanin. Igagalang ka ng mga kapatid mo, mga anak ng iyong ina ay yuyuko sa iyo. Sila nawang sumusumpa sa iyo ay sumpain din, ngunit ang nagpapala sa iyo ay pagpapalain. Malis na si Jacob. Kuha niya na yung blessing. 2-0 na. Kuha niya yung pagiging panganay ni Iso, and the blessing, which is the most important, reserve para kay Iso. Kasi siya ang panganay. Now, matapos igawad ni Isaac ang kanyang basbas, umalis si Jacob. Siya namang, parang pelikula lang, no? Pagdating ni Iso na may dalang usa. Kambing at saka usa. Yan. Niluto niya ito ng masarap at dinala sa ama. Sinabi niya, maupo kayo ama at kainin ninyo ang dala kong pagkain upang ako'y inyong mabasbasan. Sino ka ba? Tanong na Isaac. Si Iso po, ang inyong panganay. Tugon naman niya. Nanginig ang buong katawan ni Isaac. Sabi niya, kung gayoy, sino ang naunang nagdala sa akin ng pagkain? Kakatapos ko lang kumain nang ikay dumating. Binasbasan ko na siya at tataglayin niya iyon magpakailanman. Humagulgol ang iyak si Iso nang marinig ito at nagmakaawa. Basbasan din po ninyo ako, ama. Ngunit sinabi ni Isaac, nilinlang ako ng iyong kapatid, kaya nakuha niya ang basbas ko para sa iyo. Yes, mga kapatid, this is in the Bible. Nagsalita si Iso, 2 beses na niya akong dinaya, kaya pala Jacob ang kanyang pangalan. Kinuha na niya ang aking karapatan bilang panganay at ngayon inagaw niya pati ang basbas na ukol sa akin. Wala na ba kayong nalalabing basbas para sa akin? Wala na akong magagawa, anak. Sagot ni Isaac. Siya ay Panginoon mo na ngayon. Ginawa ko ng alipin niya ang kanyang mga kamag-anak. Ibinigay ko na sa kanya ang kasaganaan sa pagkain at inumin, kaya wala nang nalalabi para sa iyo. Ngunit patuloy na nagmamakaawa sa kanyang ama si Iso. Talaga bang isa lang ang inyong basbas, ama? Basbasan na rin ninyo ako. At patuloy siyang nanangis. Sinabi ni Isaac sa kanya. Ready? Ang ganda ng blessing kay Jacob. Ito kay Iso. Ang magiging tahanan mo'y malayo sa kasaganaan. Pati hamog sa langit, ika'y pagkakaitan. Tabak mo ang iyong ikabubuhay, kapatid mo'y iyong paglilingkuran.
upang kalaya ay iyong makamit, kailangang ikaw ay maghimagsik. Kaya kayo, huwag nyo nang kulitin yung mga tatay nyo. Baka matulad kay Iso, kakakulit. Okay na sana. Hindi niya na sana narinig to. Ay kinulit yung tatay niya. Can you imagine this? Ito yung sinabi sa kanya ng tatay niya. So, what happened here? Namuhi si Iso kay Jacob, sapagkat ito ang binasbasan ng kanyang ama. Kaya't ganito ang nabuo sa kanyang isipan. Pagkamatay ng aking ama, at ito'y hindi na magtatagal, papatayin ko si Jacob. This is the story from the Bible. This is the story of people involved in the covenant with God. Ganito ka messy, ganito ka gulo ang kanilang buhay. So ano ba nangyari kasi dito? Si Isaac, tumanda na siya, lumabo na yung mata niya, hindi na siya makarecognize, naririnig niya, pero hindi niya na nakikita at wala na siyang, deprived na siya sa maraming mga senses, sabihin na natin. Sabi ni Rebecca, dahil paborito niya si Jacob, bibihisan kita, magluto ka, kasi narinig ko, ibibigay niya yung blessing sa kuya mo. Ganon sila kagulo. At kung nakaka-relate kayo, pero nandito ka ngayon, praise the Lord, nandito ka ngayon. Merong gagawin sa iyo ang Diyos. Ito po yung second major offense na ginawa ni Jacob. He deceived his father using the name of God. Sabi ng tatay niya, bilis mo naman. Siyempre, malakas ka kay Lord eh. Si Lord, binigyan ako ng favor. No? Mga kapatid, minsan hindi na tayo kumukurap na gamitin ang pangalan ng Diyos sa pandaraya at pagsisinungaling. Nakikita natin dito isang very dysfunctional family. Akala natin yung tinatawag ng Panginoon, akala natin yung mga naglilingkod kay Lord ay perfect. Tingnan nyo to. Favoritism ang umiiral sa pamilyang yan. 4 na nga lang sila, hindi pa magkasundo. Si Jacob, pinangatawan na niya yung kanyang pangalan. Kasi sa kanila mga kapatid, pagka pinanganak, yung kambal, hindi ko naman alam kung gaano karaming kambal pinapanganak ng ganito. Pero idiomatic expression kasi sa kanila yung humahabol o humahawak sa sakong. Heel catcher ang tawag nila doon. At yun ay palatandaan na isang tao ay pinanganak na manluloko. Kaya ipinangalan sa ng kanyang mga magulang sa kanya, yung Jacob, kasi nung lumabas siya, nakahawak siya sa sakong ng kanyang kapatid. Kultura nila yun, hindi natin kultura yun. So sa kanila, pagka ganun ipinanganak, yung kambal, may nakahawak na, ang isa ay nakahawak sa sakong, ibig sabihin, itong batang to, dalaking scammer to. No? Itong kukuha lahat ng GCash ninyo. Ito yung mag-hack ng inyong mga central bank ng buong mundo. Manluloko yan. Yan yung pangalan ni Jacob. So, pinangatawanan niya yun. Nangyari sa kanya. What is horrible here, mga kapatid, is yung kanyang mga biktima, mismong kanyang pamilya. Not once, but twice. It is an invitation for us. Tingnan natin ating mga sarili. Tingnan natin yung ating kalagayan ngayon sa ating Panginoon. Kanina, bago tayo nag-umpisa, we ask for forgiveness. Kasi mayroon tayong mga special sins. Yung mga paborito nating mga kasalanan. Yung ating mga propensity or tendency na mag-commit ng mga ganong kasalanan. Maybe you are here today because, like Jacob, you are running away from your Esau. First thing I can see here is that God remains faithful, mga kapatid, and true to His promises. Kahit pa we intentionally fail Him by hurting others, niloloko natin yung ibang tao, hindi nagbabago yung covenant ng ating Panginoon. So, paano inayos ni Lord ito, mga kapatid? Tingnan natin. Nag-umpisa yan sa isang mahabang journey towards transformation. A home in the desert. Look at Rebecca.
yung nanay. So, mga nanay, hinig. Siya yung nag-udyok kay Jacob. Siya yung nagplano lahat paano lukuhin yung kanyang asawa at yung kanyang panganay na anak. He hurled Jacob into the life of sin. Now she is the one protecting and saving Jacob. Ang talas talaga ng pandinig ng mga nanay, no? Nagbulungan lang si Isaac at saka si Esau na ibibigay yung blessing. Narinig ni Rebecca. Ang sabi ni Esau sa sarili niya, I'll kill Jacob. Narinig pa rin. Sabi ni Rebecca, pumunta ka doon sa aking mga kamag-anak. Kung saan ako nanggaling. Magtago ka muna doon. No? Magpalipas ka ng ilang panahon kasi papatayin ka ng kuya mo. What a mother. What a bad example of a mother. But a loving mother nonetheless. Esau was determined to kill Jacob to avenge his loss. But Jacob escaped because of Rebecca. Hindi umubra yung pagiging sporty, yung pagiging makisig ni Esau kay Jacob kasi matalino talaga si Jacob. So naglakad siya sa disyerto, papunta doon sa kanyang mga kamag-anak sa Padan-Aram. He spent the night under the stars away from home. Wala siyang bahay, walang pamilya, nasa gitna ng disyerto. And then God reminded him that He is our home. Tingnan natin. Umalis nga si Jacob sa Beer-Seba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inunan niya sa kanyang pagtulog. Nang gabing yon, siya'y nanaginip. May nakita siyang hagdan. Naabot sa langit at nagmamanhik-manaog doon ang mga anghel ng Diyos. Walang ano-ano'y nakita niya si Yahweh sa tabi niya. Wika sa kanya, ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigaan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at lalaganap sila sa 4 na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi, ay pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita iiwan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Nagising si Jacob at ang sabi, hindi ko alam na narito pala si Yahweh. Nakakapangilabot ang lugar na ito. Tiyak na ito ang tahanan ng Diyos at ang pintuan ng kalangitan. Maagang gumising si Jacob ng umagang yon, kinuha niyang inunang bato at itinayo bilang isang alaala. Binuhusan niya ito ng langis at itinalaga sa Diyos. Tinawag niyang Bethel, ang lugar na iyon na dati tinatawag na Luz. Bethel means God's house. Beth means house, El means God. Nangako si Jacob ng ganito, O Yahweh, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakainin at dadamitan. Ganun lang kasimple yung kanyang prayer request, no? At makakabalik muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang aking magiging Diyos. Sasambahin kayo sa lugar na ito, na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito, at ibabalik ko sa inyo ang 10 bahagi ng lahat ng ipinagkakaloob ninyo sa akin. This is from Genesis chapter 28. Ito yung kagandahan ng covenant ng Diyos. God is faithful, mga kapatid, at determinado ang Diyos na tuparin ang covenant with Abraham, now with Jacob, kahit pa ganon si Jacob. The covenant with God is not dependent on our actions. It is dependent on God's faithful dealings with us. That's why it is called a covenant, not a contract. Yan pakakaiba ng covenant sa contract. A contract can be revoked kung isang partido sa kontrata hindi sumunod o dalawa silang hindi sumunod. Lusaw ang contract. Kaya nga hindi ko alam, no? Yung marriage ba? Dapat siguro covenant, hindi contract, no? Hindi ko alam. Pero para mas maganda ang covenant. Ang tawag kasi dyan, marriage contract. Mamaya may kakasal ako dito.
Marriage contract. Ang contract, nalulusaw yan pag may isang hindi tumupad. And obviously dito, hindi tumupad si Abraham, hindi tumupad si Isaac, at mas lalong pumalpak si Jacob. But God remained steadfast. Tinupad pa rin ng Diyos ang kanyang covenant sa mga taong ito. At tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako sa atin kahit katulad tayo ni Jacob. Kaya tayo nandito ngayon, pinaalala sa atin ng Panginoon na kailangan natin siya. Doon sa isang malawak at mapanganib na disyerto, mga kapatid, alone and afraid with nothing but a staff in his hands, God appeared and reassured Jacob that he will be blessed. Can you imagine this? Ang laki ng offense ni Jacob. Nandun siya sa gitna ng disyerto na wala siyang bahay, wala siyang pamilya. God came to remind Jacob, "Your home, anak. I'm here for you." In fact, nilagpasan pa yun ng Diyos. He gave the several promises to Jacob. God was there to accompany him. God led him to his house because Jacob was without one. Today, you are in God's house. Hindi ko alam kung anong skandalo ginawa mo sa mundo 5 days ago, kung itong week na to, but you are here. Sinamahan ka pa rin ng Diyos, nandito ka ngayon, this is your spiritual family if you don't have one. Tagal ka nang hindi nagsisimba, tagal nang walang narinig kay Lord. Oh? Masyadong mabigat yung buhay, carrying it on your own, nakalimutan mo nang may Diyos. Now, you're here. Here, God will give you the assurance that He will be with you and His blessings will be made available for you. Pero hindi ho natatapos yan ang storya, mga kapatid. Nagkasala si Jacob, niloko niya kanyang pamilya, kinatagpo siya ng Diyos, binigyan ng pangako, but it doesn't stop there. Huwag kayong ma-excite. Pwede pala kay Lord to. Balik na naman ako sa pang-scam. Ibibless pa pala ako ni Lord. Look at this. Jacob learned life's lessons the hard way. Hindi ho natin ito ini-interpret, palibasa ay kinatagpo ka ng Diyos at binigyan ka na naman ng pangako. We should not interpret that as God's incapacity to deal with our sins. God is not insensitive sa ating mga kasalanan, mga kapatid. For Jacob, God's promises of His presence and blessings are aimed at strengthening and encouraging Jacob na magpatuloy at magpursige, while God uses various people and circumstances to begin the work of transformation in Jacob's life. Ganon kabuti ang Diyos na kahit ganon kapalpak si Jacob, binigyan niya muna ng pangako bago niya sinalang sa matinding test ng buhay. God will never tolerate Jacob's deception and offensive behavior. Nakaka-relate tayo dyan kasi ganun din tayo minsan. The promise of future blessings, di ba, walang-wala si Jacob, damit lang, at saka yung kanyang tungkod. Future pa yung pangako ng Panginoon. It was needed because God's work of transformation will be too painful and complicated that without the promises of God, no one, not even Jacob, could survive. Naintindihan nyo? Hindi pa nangyayari yung actual na pagbabago sa buhay ni Jacob. Binigyan niya na siya ng pangako ng Panginoon to remind him, Jacob, whatever happened, gagawin ko to sa'yo, but you have to go through this. Kakaliskisan kita, Jacob. Sasalang kita sa washing machine. Isasampay talaga kita hanggang maging malinis ka. Pero ito ang pangako ko sa'yo. So, anong nangyari dito, mga kapatid? After 20 years, so yung Genesis chapter 28 at Genesis chapter 31, ang pagitan po niyan ay 20 years. At dyan sa 20 years na yan, nangyari yung trabaho ng transformation ng Diyos. Tingnan natin.
Nagalit ng husto si Jacob at tinanong niya si Laban. Si Laban po ay kapatid ng nanay niya. Kita niyo yung pamilyang to, na may excite kayo dito. Kapatid ng nanay niya. Yung mga pinsang buo ni Jacob, yun yung mga asawa niya. Pwede sa kanila yun. No? Ngayon, hindi na yun pwede. So, tingnan natin. Ano bang pagkakasala ang ginawa ko sa inyo? May batas ba akong nilabag at gayon na lamang ang paghahalughog ninyo? Kung may nakita kayong ari-arian sa sinuman sa amin, ilabas ninyo at hayaan ninyong hatulan tayo ng ating mga kasamahan. 20 taon tayong nagkasama. 20 years. Genesis 28, Genesis 31, 20 years. Patuloy ang pagdami ng inyong mga tupat kambing at ni isang tupang barako sa kawan ninyo'y di ko pinangahasang kainin. Kung may tupang sinila ng mababangis na hayop, hindi ko na ipinakikita sa inyo. Pinapalitan ko agad. Pinipilit ninyo akong magbayad ng anumang nawawala, maging iyo'y ninakaw sa gabi o sa araw. Mahabang panahon akong nagtiis ng matinding init ng araw at lamig ng gabi. Kulang na kulang ako sa tulog. Sunod pa pala yung call center. No. Si Jacob pala nauna dyan. Iyan ang naranasan ko sa loob ng 20 taong nakasama ko kayo. Taong kasama ninyo. Ito. 14 na taon akong naglingkod sa inyo dahil sa 2 ninyong anak na babae. Para mapangasawa, maglilingkod ka muna. At 6 na taon para sa inyong mga kawan. So 20 years. Sa kabila noon, 10 beses ninyong binago ang ating partihan. Mabuti na lamang at kasama ko ang Diyos ng aking mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ng sinamba ni Isaac. Kung hindi, marahil ay pinalayas ninyo ako ng walang kadala-dala. Alam ng Diyos ang aking hirap at pagod, kaya kagabi pinagsabihan niya ako. Ano nangyari kasi dito? Hindi na matiis ni Jacob. Lumayas siya, dala yung kanyang buong pamilya at yung kanyang mga ari-arian. Hinabol sila ng kanyang father-in-law. Kita niyo yung pamilya? Sila naglolokohan. After 20 years, Jacob became very successful. Pero yung kanyang pinagdaanan, napakatindi mga kapatid. Kaya sinasabi ko nga sa inyo ngayon, kung hindi binigay ni Lord doon sa disyerto yung kanyang pangako na pagpapalain si Jacob, hindi siya magsusurvive dito sa work of transformation ng Panginoon ng 20 years. Isa lang ang conclusion dyan. Kung mahusay na scammer si Jacob, mas mahusay yung kanyang mga pinsan. Kanyang father-in-law. Did God fulfill His promises of blessings and favor kay Jacob? Yes. Now, i-contrast nyo ngayon, yung kalagayan ni Jacob, ang dami niyang mga ari-arian, may asawa siya. Doon sa Genesis 28, ang layo na nun. Damit lang at saka tungkod yung dala niya. Ngayon, ang dami niyang mga dala-dala. Jacob is now a rich and powerful man, but Jacob learned his lessons the hard way. The deceiver, Jacob, had been deceived several times. He deceived his father and brother. Now his father-in-law and brothers-in-law deceive him. His family was more chaotic than his childhood. Away-away yung kanya. Dami niyang asawa eh. Nag-away-away sila. Yung mga anak niya, doon sa iba't ibang mga asawa niya, nag-away-away. Ganun kagulo. Ganun pinadranas ng Diyos yung kamay niya kay Jacob para i-transform siya. Nag-work siya para kay Rachel kasi crush niya si Rachel. Mas maganda si Rachel kaysa kay Leah. Nung kinasal sila, nag-honeymoon sila, pagising niya, si Leah yung katabi niya. Sabi ng kanyang father-in-law, ay, teka lang, hindi ko nasabi sa'yo. Ang kultura namin dito, mas mauna mag-asawa yung panganay. Gawin mo, 7 taong ka nagtrabaho, yun lang sasabihin sa'yo. Pero kung gusto mo yung kapatid, 7 years uli. You see? Akala niya sila pinakamagaling na scammer. Mas mahusay. Yung kanyang pinuntahan. Ginamit yun ng Diyos para i-undo si Jacob. Mawala sa kanyang sistema, yung panluloko. The mama's boy, easy-go-lucky, couch potato, spoiled brat, learned to work very hard in the open field day and night for 20 years.
Kaya sabi ko sa inyo kanina, kung hindi binigay ni Lord yung kanyang pangako kay Jacob doon sa disyerto, itong 20 years na to, Jacob will die. Or Jacob will never survive. Pero ang tanong, sapat na ba yun? Sapat na ba na gamitin ng Diyos yung ibang tao na mas mahusay pa sa atin para disiplinahin tayo? Sapat na ba na padaanin tayo ng Diyos sa matinding mga pagsubok ng buhay para mangyari yung transformation sa ating buhay? Sapat na ba iparanas din ng Diyos paminsan-minsan or panghabang buhay yung napakaraming blessings na hindi mo ma-explain saan ang gagaling para masabi mong you have been transformed by God? Sa case ni Jacob, tapos na ba ang transformation na gustong mangyari ng Diyos para sa kanya? Ang sagot ay nakakalungkot na hindi pa. At kung katulad ka ni Jacob ngayon, hindi pa, kapatid. Mayroon pang gagawin ng Diyos. God's ultimate purpose is to transform Jacob from inside out. Sorry, may typo dyan. The material and physical blessings were always secondary. Kapag dumami ang mga blessings sa atin, nawa masigit tayong maging sensitive sa pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Nandito ka ba sa situation ito ngayon? Na pinagmamalaki mo, ang dami ng hirap ng pinagdaanan ko. Ngayon, tinatamasa ko yung mga blessings ng Panginoon. Ang tanong, talaga bang nakaharap mo na mukhaan ng Diyos? Kasi yan yung nangyari kay Jacob. You think God wala na siyang gagawin sa'yo kasi dumaan ka na sa hirap, ngayon yumaman ka na. Baka hindi pa tapos ang Diyos. Because genuine transformation must come from God Himself. Patuloy ang kwento natin. Noong nag-confrontation sila ng kanyang father-in-law, it ended sa isang reconciliation. Merong peace na nangyari. Merong treaty na nangyari. And sealed by a covenant. This is something new sa buhay ni Jacob. Lagi siyang may kaaway kasi lagi siyang nanluloko. Pero dito, for the first time, nagkaroon ng peace silang magbiyanan. Miracle. Di ba? Hindi ko alam kung may peace na kayo ng mga biyanan ninyo. At yung mga biyanan ninyo ay may peace na sa kanyang mga manugang. I don't know. Sila mayroon. After 20 years ng awayan. What a blessing. Hindi ba't kailangan mo rin yan ngayon? Dumaan ka sa hirap, ngayon nakakaluwag sa buhay, nakita mo yung kamay ng Panginoon dyan. Mga kapatid, isipin mo nga ngayon, baka ginamit yan ng Panginoon. Inaangat ka ngayon ng Panginoon para ikaw yung gumawa ng first move. Ang kaaway mo, no, naghihirap pa rin. Yung mananlait sa'yo, no, naghihirap pa rin. Ikaw, pinagyaman ka na, binless ka na ng Panginoon, then, ikaw ngayon, ang kailangan umabot sa kanila. Pero mayroon pong mas seryosong bagay pa na hindi pa tapos sa buhay ni Jacob. So, pauwi na siya, after 20 years, kasi yun naman yung kanyang prayer, pabalikin siya sa lupain ng kanyang mga magulang. Ito ngayon ang isang napakalaking hadlang. On his way home to the promised land, Jacob and his entourage had to pass through the territory of his brother. Dadaan siya sa lugar, teritoryo ng kanyang kapatid na nangakong papatayin siya, nakatakas lang siya. Ito ngayon ang pinakamabigat para sa kanya. Because Esau was a true warrior. Bata pa lang, di ba? Warrior na yon. A leader, a mighty man with a mighty army. News came to Jacob of Esau's presence with his 400 men. So anong gagawin ni Jacob? Of course, he panicked. He devised plans for survival. He secured his family and livestock na kanyang pinagtrabahoan ng 20 years. Pinaghati-hati niya yon para kung atakihin yung isa, makasurvive yung isa. Ganun niya ginawa lahat, pinlano lahat. And he sent messengers at massive gifts to his
brother to pacify him. O ito, para sa iyo, galing sa iyong kapatid. Baka sakaling mag-subside yung iyong galit sa kanya. Pero hanggang doon lang ang kayang gawin ni Jacob. Mga kapatid, Jacob was very lonely. He was very sad. He was very afraid for his life. But Jacob was not alone. Remember in Genesis 28, nang pakita sa kanya ang Diyos. Genesis chapter 32, sa gitna ng kalungkutan at pangamba ni Jacob, God again appeared to Jacob. Nagpatuloy si Jacob sa paglalakbay at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Kaya't sinabi niya, ito ang hukbo ng Diyos, kaya tinawag niyang Mahanaim ang lugar na yon. Mahanaim means two camps. Yung camp ni Jacob at saka camp ng mga angel. Tuloy natin. Nang gabi ring iyon, gumising si Jacob at itinawid sa ilog Jabok ang dalawa niyang asawa, 11 anak at 2 asawang lingkod. Ilan na yung asawa niya nito? Biyanan, dami-dami din. Pagkatapos, may tawid ang lahat niyang ari-arian na iwang mag-isa si Jacob. Naiwang mag-isa. Doon nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa pagbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito ay nalinsad. Sinabi ng lalaki, bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako binabasbasan, wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya ay si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Ano namang pangalan ninyo? Tanong ni Jacob. Bakit mo gusto pang malaman? Sagot naman ng lalaki at binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, nakita ko ang mukha ng Diyos, gayon may buhay pa rin ako. At tinawag niyang Peniel ang lugar na yon. Sumisikat na ang araw nang umalis siya roon at papilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob. This is the ultimate transformation, mga kapatid. Kailangan mong makaharap mismo at makipagbuno mismo kay Lord sa anuman ang kalagayan mo ngayon sa buhay. Ang malungkot yan, gagawin mo yan na mag-isa. Ilan ang asawa niya? Ilan yung anak niya? Ilan yung mga alipin niya? And nobody was available to help him. Kasi haharapin niya yung mag-isa. Haharapin mo itong mag-isa. Sasalubungin mo ang Diyos na mag-isa. Kung walang-wala na tayo, lumalabas at nagpapakita sa atin ang Diyos at nagbibigay ng kanyang mga pangako. Pero yun po ay umpisa lang ng paglalakbay towards transformation. Kasi si Jacob, nung dumami na yung kanyang mga ari-arian, nag-increase din yung kanyang mga troubles. And of course, kahit yumaman siya, powerless pa rin siya kumpara sa kanyang old enemy, yung kanyang kuya. Alone and afraid in the river of Jabok, God appeared and initiated the wrestling match with Jacob. Hindi po si Jacob ang nakipag-wrestle. Si God ang nakipag-wrestle kay Jacob. Why? Because God is determined to cleanse Jacob of his filthy self. Jacob was defeated and had to cling to his opponent. Doon sa wrestling match, talo talaga si Jacob. So ang ginawa niya, dahil talo siya, kinapitan niya ng gusto. Si Jesus, it was Jesus, by the way. The pre-incarnational Christ ang tawag dyan ng mga theologian. Hinawakan niya ng gusto. Nilak niya. Ang sabi ni Lord sa kanya, Jacob, parang awa mo na, bitawan mo na ko yan ng araw. Oh. Pag lumiwanag at nakita mo mukha ko, patay ka. Ganun lang kasimple ang equation dyan, mga kapatid. No one sees God and lives. Yun ang ibig sabihin nun. Bitawan mo na ako, Jacob, dahil makikita mo na ako. At pag nakita mo ako, St. Peter ka, tiyak. Pero sabi ni Jacob, I will not do that unless you bless me. Now,
Would you ask for a blessing doon sa isang tao na tinalo mo? Of course, hingi ka ng blessing doon sa mas malakas sa'yo. And he knows it was God. God was gracious enough not to allow Jacob to see his face, literally. So when the sun rises, kasi mamamatay si Jacob, our many troubles can be traced to our broken relationship with others and God. And God will again initiate the wrestling match sa atin just to purge us. At lumabas tayong malinis sa kanyang harapan. Thomas Merton says, we are not at peace with others because we are not at peace with ourselves. And we are not at peace with ourselves because we are not at peace with God. Sa panahon ng kawalan, kasama mo ang Diyos. Gayon din sa panahon na dinidisiplina ka ng Diyos upang ituwid ka. Sa panahon ng sobra-sobrang pagpapala at kasaganaan, nandun din ang Diyos. Ngunit hindi sapat ang kawalan, hindi sapat ang kasaganaan, ang banta o kahit mga anghel man. Ang Diyos mismo ang kailangan mo makaharap at makaniig upang mangyari ang tunay na pagbabago ng buhay. Jacob came out, a transformed but wounded man. Yun yung tatak sa kanya ng Diyos. Genuine transformation is a personal transaction with God. No one enters and graduates in the life of faith without a scar. Laging mayroong tatak ang Diyos sa'yo. Hindi ko alam kung ano. Jacob inflicted harm on others. God inflicted Jacob with a mark of God's transforming works. Ang daming nagka-peklat dahil kay Jacob. Iniwanan siya ng Lord ng visible mark. Jacob, mula ngayon, ito yung tatak ng pagbabago ng buhay mo. God blessed him and changed his name to Israel. Nagbago yung kanyang identity. Hindi na siya scammer. Hindi na siya deceiver. Additional blessing, bago pa sila nakita ng kanyang kapatid, God already changed Esau's heart towards Jacob. There was reconciliation. Again. Reconciliation with Laban, reconciliation with Esau. Lahat yon ginawa ng Diyos. Jacob's pain means salvation and redemption. Tanong ko sa iyo, ganito. Kung pilay na balakang ang kay Jacob, ano ang iniiwan ng Diyos sa iyo? Anong bakas, anong marka ng kamay ng Diyos ang nasa sa iyo ngayon? Apostle Paul, sabi niya, kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan ninuman ang aking mga paghihirap, sapagkat ipinapakita ng mga pilat sa aking katawan na ako'y lingkod ni Jesus. If you want to read it in English, ganito. From now on, don't let anyone trouble me with these things, for I bear on my body the scars that show I belong to Jesus. You have to come to a point sa buhay mo na hindi ibang tao, hindi mga pangyayari, blessings, paghihirap, but God Himself ang nakaharap mo. And you come out wounded but transformed. This is my story, mga kapatid. For almost 11 years, I thought this is the place for me. Now came the time that I need to face God. Kailangan kong harapin ang Diyos, kailangan kong makipag-wrestle sa Kanya. And for this year, the Lord made it clear for me that He is transferring me to another ministry, another work, in another place. I'm here to announce that I will be here until April 30 of this year. I know, maaaring ang iba sa inyo ay surprised, ninyo ito inasahan. But this is me, hearing from the Lord. Nakita ko ang kamay ng Diyos dito, mga kapatid. I'll be teaching pastors, rural pastors all over Mindanao, starting May or June. So hanggang April 30 na lang po ako dito, mga kapatid. Humingin po ako ng paumanhin sa inyo. Kung ito ay
hindi nyo inasahan. Kung ito ay nagdulot sa inyo ng kalungkutan. Pero bilang pastor, wala naman din po akong kakayahan to make decisions on my own. I need to listen to God. No? I need to obey God. So like Jacob, ito na po yung mark ng Diyos. I thought, I'll be here. This is very convenient for me. 11 years. Dalawang anak ko dito pinanganak. Pero Lord is moving me to another place and to do another ministry. I'll be here until April 30 of this year. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid, at thank you sa inyong pagtatapat at pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoon. With this, I will call one of my brothers, Alex Tined, to say something about this announcement. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maaari po na today, doon sa announcement ni Pastor, katulad nung una naming naramdaman, ito po ay mixture ng lungkot at saka po ng kasiyahan. No? Masaya po kami dahil sa exciting na paglalakbay na naghihintay kay Pastor Saul, kay Joan, kay Bono, kay Ali at saka kay Edge. Ganon din po, kami po ay nalulungkot, kami pong mga elders, and I'm sure kayo din nalulungkot, dahil sa hanggang April 30 na lang si Pastor, at sa mahigit na 11 taon, siya po ang tumayong spiritual guide ng ating iglesia. Pastor Saul, yung mga masigasig na pangangaral, yung mga compassionate na pagpayo mo sa amin, yung iyong paglilingkod, yung mga jokes na unti-unti nag-i-improve naman, sana mas mag-get siya ng mga taga Mindanao. Yan ang mga tumatak sa aming mga buhay. At hindi malilimutan ng all generations yung impluensya sa ating mga pananampalataya. Saan si Joan? Jo? Sa Valenzuela. Wala sila Joan. No? Yung kanyang pagmamahal, yung kanyang kabaitan, at yung suporta na lahat kami ng mga elders, sana ganoon yung mga asawa. Hindi. No, yan. It's inspiration din sa ating lahat. Kay Bono, kay Ali, tsaka kay Edge, mamimiss natin yung mga smiles, yung mga pangungulit, yung mga pagtakbo nila dito. At habang tinatahak nyo, Pastor, yung bagong kabanata ng inyong ministry, dala mo yung pag-ibig ni Kristo doon sa liblib na lugar ng Davao at ng Mindanao. Bagamat maaring tayo panandali ay magkakahiwa-hiwalay, yung ating mga spirito ay laging magkakaugnay, di ba? Brothers in arms. Mga kapatid, nais ko rin pong banggitin na habang inaayos po natin ng church yung mababakanting posisyon ni Pastor Saul, si Elder Tony po, si Kuya Tony, yung elderess of the elders ng ating church. Siya po yung magiging tagapamahala ng ating simbahan. Kasama po kami mga elders, mga diakono at diakonesa, yung po mga volunteers at yung pong ating mga pastors and staff. Muli, maraming salamat, Pastor Saul, kay Joan, kay Bono, kay Ali at kay Edge, sa inyong nakita namin na sa inyong walang humpay na pananampalataya, yung selflessness ng inyong paglilingkod, at sa pagiging ilaw sa aming mga buhay. Pagpalain kayo, Pastor ng Diyos, ng isang masagana at kahangahangang paglalakbay. Mga kapatid, iniling ko po na tayong lahat ay tumayo para po sa ating closing prayer. We thank you, Lord, for your message today. Despite our sins, you are faithful, you are gracious, and you are loving. We thank you, Lord, for second, third, and many chances to effect genuine transformation in our lives. Thank you for not giving up on us, and thank you for honoring your covenant. We thank you, Lord, for the lives of Pastor Saul, Joan, Bono, Ali, and Edge.
Bless them abundantly in their new and exciting journey. To my all-gen brothers and sisters, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine on you and be gracious to you. May the Lord turn His face toward you and give you peace. Amen, amen, and amen. Thank you. Maraming pong salamat, Pastor Saul at Kuya Alex. Change is good, hindi ko ba? Change means that God is doing greater purpose for our lives. And as we go through and anticipate this change, patuloy po tayong magpalakasan, magpaalalahanan, at magpalananginan. Tama po, panalanginan. Na sa mga pagkakataong ito, as we go through change, God is transforming us for His better purpose. God is transforming us to do greater things. Amen? So, wag na po natin munang hintayin yung change. Unahan na po natin ang pagbabago. Instead, we will praise and lift His name on high. So, before we leave this place, let us have a joyful celebration of the life of Pastor Saul, the life of each and one of us, and let us sing praises, let us lift up our voice and worship His name on high. Amen. Come on, church, let us clap our hands and lift our voices to our God. And this is my prayer in the desert, when all that's within me feels dry. This is my prayer and my hunger and need. My God is the God who provides. And this is my prayer in the fire, in the weakness or trial or pain. There is a faith proof more worth of gold. So refine me, Lord, through the flame. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. And I will rejoice, and I will declare, God is my victory, and He is here. My prayer in the battle, when triumph is still on its way. I am a conqueror and co-heir with Christ, so firm on His promise I'll stand. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, and I will
favor and providence flow. I know I'm filled to be emptied again. The seed I've received, I will sow. Hallelujah. We praise your name,